nung pag-alis ko, dun ko naintindihan yung huling-huling salita na sinabi sa akin ni Mama na, o ayan, ngayon mas maiintindihan mo na yung buhay ng isang OFW. Pinanganak ako sa Novaliches, lumaki ako sa lola ko and then sa other relatives kasi 6 months old nung iniwan ako ng parents ko, bali nag-OFW sila. Then when I was grade 3, bumalik na si Papa kasi syempre hindi na kami kayang palakihin ni Lola. Medyo mahirap ang naging buhay dahil magkakalayo kami. Kinausap ko si Mays ko na umuwi na rin. Naputol yung aming financial dahil pareho kaming walang trabaho nung umuwi rito eh. Siyempre, matigil sa pag-aaral niya. Wala akong magawa dahil mahina ang hakita eh. Hanggang sa napilitan siya maghanap buhay. Nag-work din ako sa Jollibee. Yun yung pinakauna kong trabaho at 16 years old. And then after nun, napunta naman ako ng Manels. And then dumating kasi yung point na mas gusto ko nang mag-abroad hanggang sa yun, nakapunta na ako ng Dubai. Nakapag-start na ako doon magtrabaho. Nung una akala ko maganda, malakihang sahod. Pero bigla ko na-realize nung nagbabayad na ako ng bahay, tsaka lahat ng mga expenses, bigla akong naisip, mas masarap pa palang mabuhay sa Pilipinas kasi kahit papano, kasama ko yung family ko, at the same time, hindi ko kailangan magbayad ng mga kung ano-anong expenses. Nag-alala talaga ako dahil unang-una, na-experience ko sa abroad eh. Ilang taon ako sa abroad. Mahirap makisama sa ibang nasyon, mga foreigner. Nung time na nakapagtrabaho na ako doon, perfect timing din nung nakita ko si Front Row sa Facebook. Punta ka dun sa Dubai office kasi magbubukas na tayo ng opisina dyan. Pagkatapos ng business presentation, isa lang yung naramdaman ko. My God, sa tingin ko dito na ako yayaman. Nung dumating yung 2015, so bigla ko naisip, masyado nang sagabal yung pagtatrabaho ko sa pagpo-front row ko. Kaya May 17, 2015, that was my last day sa employment world. So, nung nakuha ko yung time freedom ko, totoo pala yun, yung feeling na parang nakawala ka sa hawla. Lord, totoo ba to? Ito na yung matagal ko nang gusto. Bago pa ako magsimula ng front row, nagdadasal na ako, no? Nasabi ko, Lord, kailan mo ba ako bibigyan ng isang opportunity na hindi ko kailangan mamasukan, hindi ko kailangan magtrabaho, walang time in, walang time out, walang stress, walang pressure, pero kumikita ako ng malaki. Diyan din talagang mas naging deep yung relation ko sa kanya, sa nasa taas. Kasi wala kaming ibang pinanghawakan nun noong mga panahon na yun. Pero siya lang talaga, yung talagang hinapitan ko, na sabi ko, hindi talaga kami pinabayaan from the very start. 1 year and 3 months, nung nakuha ko naman siya, yung first million ko, and yung pagkakaroon ko ng first car, yung Porsche Boxster. Nakapunta na ako ng Europe, nakapag-Maldives ako, nakapag-Singapore ako, nakapag-blessing po kami ng bahay. Pinaka-latest naman ngayong 2018 is yung Ferrari. Actually, mahirap din para sa akin na hindi ko maibigay yung oras na dapat role ko bilang nanay ko sa anak ko. Ayokong lumaki yung anak ko hanggang sa teenage life niya na malayo ako or nag-a-abroad pa ako. Sa dati kong trabaho, ang binibilang ko lang mga karton, boxes ng shoes, inventory, pero ngayon, pag-i-inventory po, pagbibilang na ng mga blessings yung nangyayari sa akin ngayon.